Pwede nga bang mag-advance payment para sa loan natin dito sa SSS at ano nga ba yung benepisyo nito? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa SSS, pwede mong i-access yung mga loans mo. Katulad nito, sa Calamity Loan, nag-loan ako ng halagang 2,000. Active ito at na-loan ito ng August 6. Ngayon, kung sakaling gusto ko siyang bayaran, pwede rin naman. Pero kapag chinek nyo yung mismong link na to, makikita ninyo yung detalye tungkol sa magkano ba yung dapat bayaran for the month at kailan ka ba dapat umpisa magbayad. For this case, October 1, pwede ako magbayad ng 89 pesos monthly. At kapag in-expand ko tong past due, may nakikita kayo ditong penalty at interest. Sa ngayon, wala pa itong penalty, wala pang interest sa tumatakbo. So, kapag binayaran ko to, babayaran ko lang siya as is, ibig sabihin walang penalty, walang interest, walang additional charges. Ngayon, balik tayo dito sa dashboard, dito sa Pay Loans, click ko tong Generating PRN. At makikita nyo dito na Active Loans Without PRN. So, ito yung niloan ko sa SSS at meron na ditong loan account number. May option dito na mag-generate ng PRN. Kapag kinlik ko yan, mapapansin nyo kung ano yung nakita natin kanina. Walang penalty, walang interest, and then 2,000 yung niloan natin. Ito lang yung mababayaran natin. Wala nang karagdagan pa. Scroll down ko lang, i-click natin tong Submit Request. And then, successfully generated na siya. I-check natin yung loan list. Kung mapapansin nyo, kanina meron dito, pero ngayon nawala na. Instead, nandito na siya sa bandang baba, active loan na siya with PRN. Kapag meron ng PRN, which is ito yun, pwede na siyang bayaran gamit yung GCash, Maya, or ibang online banking. Click natin tong PRN. Mapapansin nyo, andito na yung PRN, magkano, at kailan siya generate o kailan ginawa yung PRN at kailan na rin yung due date. Dahil generate ko siya ng August, nakalagay dito yung due date niya is for the same month na din. Sa inyo, i-double check ninyo kung kailan yung due date o gusto nyo bayaran siya kaagad, pwede rin naman, which is gagawin natin for this case. By the way, ito yung disclosure statement nung nag-loan ako sa SSS. Kung sakaling babayaran ko siya kada buwan, meron niya nakaakibat na interest din kada buwan. At matatapos yan after 2 years or 24 months pa. So balikan ko lang yung SSS online account ko. Dito sa bandang baba, nakablanko pa siya. Ibig sabihin paid PRN. As soon as bayaran natin tong active loans natin, dito na siya dapat mapunta. Kapag meron ng entry dito at nawala siya dito, ibig sabihin successfully nakapagbayad tayo ng loan natin sa SSS. From here, babayaran ko na siya, gagamitin ko GCash, punta tayo sa bills, hanapin lang ang SSS at dapat SSS loans ang piliin natin. Fill upan lang lahat ng info dito. Kung matatandaan ninyo, meron tayong loan account number at PRN. Yun yung gagamitin natin for these two, PRN at account number. Yung payer type, individual, country, and then email address, fill upan na din. Yung email address, optional lang to, so okay lang na iwan ng blank. Pero sa akin, lalagyan ko na rin ng info. At kapag nakapagbayad na successfully, makikita nyo itong confirmation. Meron na itong charges na 8 pesos. I-download nyo to para nga naman meron kayong kopya ng proof of payment ninyo. Just in case kasi na may mangyari, halimbawa hindi siya napunta or na-credit ng maayos sa SSS, pwede kayong mag-report. Pero, nung chinek ko yung SSS online account ko, bali nag-refresh lang ako, naghintay ako ng mga ilang segundo. Sa case ninyo, pwede kayong mag-sign out, sign in. At dapat ang makita ninyo, wala na siya dito. Instead, napunta na siya sa bandang baba, paid PRN na siya. Although meron akong active na loan dito, advance payment kasi ang ginawa ko, but still, nawalan na ako ng active loans with PRN at dito na nga siya napunta sa paid PRN na. So, kung makapansin nyo, pwede tayong magbayad ng loan, online, advance, at ang kagandahan niyan, hindi na natin kailangan bayaran pa yung mga interest kada buwan. Instead, nung binayaran na natin siya ng isang bagsakan at advance pa natin binayaran, wala nang interest at wala na ring penalty para dyan. Kung magkano man yung loan amount ko, which is 2,000 pesos, yun lang din yung binayaran ko this time. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!